Maayong adlaw sa tanan. I'm Pastor Ken. I am one of the pastors dinhi sa CJC, which is kita located ta diri sa Farmers Market, Valencia City. But ang CJC is a growing ministry headed by our Bishop James Kanyamo. And today, ang kaning akong tumong ani nga video is that gusto na ako nga i-share kung unsa ang nahisgutan nato atong last Sunday, especially sa mga tao nga wala nakasimba last yesterday sa church, wala ka paminaw sa pulong ni Lord, or gusto nga i-review kung unsay nahisgutan yesterday. That is my goal, and hopefully by God's grace mapadayon nato ni every Monday nato ning mahimo, so that we will continue to remember the word of God bisan pa man og nahuman na, nahisgutan na. Okay, so today ato ang hisgutan, atong istoryahan ang atong nahistoryahan yesterday, which is gitagaan akong title nga Transformed, week 6, which is nata ang atong topic is peace o ang kalinaw, no? Peace or kalinaw. And during a video, nako ibutang nga visual aid somewhere here sa taas, and mugamay na ako ako ang naong diri karon. Hopefully we can focus on the message nga makita nato sa much greater part of the screen karong kahaponon. All right, so let's start. Sa mga tao nga gusto mag-notes, mag-take down og notes, you can get your notebooks, you can write it down, or you can screenshot sa mga ato ang mga atong isgutan nga mga verses nga diri karon. So let's start sa ato ang message for this afternoon. Peace or kalinaw. I only have two subtopics ani mga igsuon. Number one is unsa ning gitawag nato nga peace or kalinaw. What is the character of peace according to the Bible? And number two is the three disciplines of getting peace. Unsaon man nato sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. Yes, it takes discipline. Yes, it takes dedication. Yes, it takes commitment to truly have peace in our life. So mora na atong isgutan. First is ang gitawag nato og the character of peace, and ikaduha is ang the three disciplines of getting peace. All right. So first and foremost, atong isgutan ni mga igsuon. Kita nga mga Christians, mga Kristohanon, mga tao nga nangalagad sa Ginoo, nakailan ni Jesus Christ, gitan-aw siya as Lord and Savior, who look to Him as our personal Lord and Savior. We are called to be at peace, mga igsoon. Magkinabuhi sa kalinaw. And you look at Romans chapter 12 verse 18. Ingon pa din ha. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tawo. Pagpakigdait daw. What does it mean to be pagpakigdait? And ato ani i-break down ang kining message, ato i-break down ning verse. And I gusto na ko ning tan-awon sa English nga translation. Sa English nga translation mga igsuon, it goes like this. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Romans chapter 12 verse 18. Manag-ingon din ha. So, as a Christian, as a person who looks up to Jesus, nga nakailata kay Lord, ingon pa din na kinahanglan na ay kalinaw sa ato ang kinabuhi. Dili ta kini gitawag nga magbitbit og grudges, dili ta magdumot, dili ta kumbaga sukwahi ta sa kuunsay batasan sa kalibutan. We are different. Muna ginaingon din And gusto na ko ni nga i-break down kining verse as our opening verse for today. Kay ngano man dahang kitang makuha ani. Number one, what is the lesson that we can get here? Number one, take notes akong gipanglinyahan di nga sa toong visual aid ha. If it is possible. Unsa may but pasabot ni ini? Gina-acknowledge dinhi nga phrase, dinhing dapita is that usahay kung gusto ta nga magkinabuhing malinaw naay mga butang nga dili feasible. Kumbaga outside sa ato ang control. Naay mga butang nga
di na to kontrolado. Mo nang giingon dinhi, if it is possible. Kung posible lang, no? Kung posible. Unsa may giingon kung posible, as far as it depends on you. Gina-emphasize dinhi is ang personal responsibility. It talks about us believers. Kita gitawag nga dapat kita ang mag-lead people into a peaceful living. We must foster a peaceful life. Ingon pa di ang mga igsoon, as far as it depends on you. Talks about this personal responsibility. Unsibot pasabot ni ana. Yes, naay mga butang nga out of my control. For example, di na ko kontrolado ang hunahuna sa uban, dili na ko kontrolado ang ilahang mahunahunaan batok sa ako, di na ko kontrolado kung unsay hunahunaon sa laing tao, sa ako ang pagkinabuhi, sa ako ang belief, sa ako ang pagdala sa ako ang life. Yes, I can't control their thinking, but as far as it depends on me, I will live in peace. Kinahanglan ako, I will take the initiative, or I will make a sincere effort nga magkinabuhi diha sa kalinaw. Mo nagiingon diri sa last part, ingon pa, live at peace with everyone. I like this term, this word, everyone. Dili bitaw niingon nga live at peace sa mga tawo nga nakauyon sa imuha, or live at peace sa mga tawo lang ganahan pug ka, no? Kundi everyone. Dili ka ingon nga dapat ang imo lang makit-an nga mga tao, or at peace na ka sa mga tao katupok at peace pud nimo. Dili po ingon nga at peace na ka sa mga tao katulang pong gitreat pug ka nga iyang igsuon or amigo kay mo, katula ka dapat at peace. Or ingon pa nila, exclusive lang sa mga Christians. At peace lang ko sa mga Kristohanon, at peace lang ko sa mga Christians pud, pero sa the rest I don't like them. No. Ingon pa diri sa word nga gihatag sa tuwa. Romans chapter 12 verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, on me, on my personal responsibility, we have to live at peace with everyone. Sa tanang tao, ma-Christian, ma-unbeliever, mga tao nga wa pa kaila ni Lord, sa mga tao nga usahay masakitan ta kay mga detractors nato, we are called to live in peace. Christians, usa ta ka community, sa usa ka mga tao nga peaceful. Inana ta, we are called like that. In essence, ang Romans chapter 12, just to get the essence of the verse, Romans chapter 12 verse 18, it talks about Christians should be peacemakers. Klaro. Christians should be peacemakers. Gina-encourage na to everyone, believers, nga kita dapat peacemakers. Pag naay problema, we are part of the solution. We will never be part of the problem because we are peacemakers. Kung kinahanglan nga naay sulbaron nga problema, I will take the first step towards peace. Kaya nga naman, I am a peacemaker. I am called to be a peacemaker. That is according to the word that we read today, the word of God. So gina-acknowledge din ni mga igsoon that as believers, we are encouraged to act in a manner that reflects Christ's teachings. Magkinabuhi daw kuno ta sama sa ginatudlo ni Kristo, gikinabuhi ni Kristo. Unsa may gitudlo ni Jesus? Paghigugma, love, understanding, pagsabot, and peace, kalinaw. Love, understanding, and peace. That is what Jesus taught us, and mao na ang gipakita niya sa iyang pagkinabuhi samtang ana pa siya diri sa kalibutan. And as Christians, we are called to be peaceful. Ito mga warsyak, no? We are called to be peaceful. Matthew chapter 5 verse 9. Sige ingon din ha. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. And I love this verse. Those who are peacemakers. Sige ingon sa Ginoo. Matthew chapter 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. It means, as Christians, our character
is that we are peaceful. And if we are peaceful, then God will say that anak ta niya, we are his children. Right? Meaning we hate ang kanang confusion. We hate kagubot. Di taganahan ana. Na may mga tao nga gusto gyud ana nga unsa man ato ay agi lang tinig away. Kung di ni madag storya ato na lang ning ato na lang ning kuanon. Ha? Kung di madala og istorya ni adi ato na lang ning tirudon. Kita nga mga Christians, we are called to be different. Different, totally different from the world. Di taganahan na ng mga kagubot. We don't like that. We are called to be peacemakers. Ingon pagali diha mga igsuon, ang opposite sa kalipay is what? Sadness, despair, kaguol, right? Mo man ay opposite sa kining gitawag nato og kalipay or joy. Now, unsa di ay opposite sa gitawag nato og kining gitawag nato og kining peacemakers or kung wala kay peace imong kinabuhi, unsa kay opposite ana? And you know what? Ato makit-an, ato masabtan nga ang opposite di ay ni ana mga igsuon, the opposite of peace is anxiety. Anxiety. Unsa pay lain? Fear. Or napagitawag nga debilitating worry. Kana bitong grabe na jud kanimo kabalaka nga gabalik-balik na gyud ang kabalaka sa imong hunahuna. No? Muna siya opposite. According to Philippians chapter 4 verse 6, ingon pa dinhi mo ni ato ang mga key verses for this. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. I love this verse. This is one of my favorite verses. Why sa first part pa lang daan ingon siya, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Nabakay kailang hilig kay mabalaka? Ganahan kay siya mabalaka. Tanan ninyo buhaton mabalaka siya. Uy, manglaag ta didto. Ay basin di ko mulaag dito kay basinin ana. Nadyo koy kaila igsuon nga magnegosyo unta siya. Magnegosyo unta siya. Pero tungod sa iyahang kabalaka, wa magay siya nakasugod. Ngano man tong sa hitabo pastor? Magnegosyo daw siya. Pastor, gusto ko magnegosyo. Unya, kabalaka lang ko pastor ba kay basin unyag dili mo lampos ang akong negosyo, no? Unya, syempre mopalit na ka magnegosyo gud ka so na kay kapital. Mopalit ka og mga equipment. Magkuha kag pwesto kung kalibita mo pwesto. Nya pagkahuman, grabe imo nang gihatag ang tanan didto unya usahay magkatapal-tapal pa ka kay you're just starting out. So nag-utang-utang ka. What if grabe imong utang-utang and then wala pa dayon, wala kay giginansya and then hinahinay ka failure paubos ang imong negosyo and then ang mahitabo katong mga tawo nga akong gipangutangan pastor masukos ako unya pagkaron paninglan ako unya kontra na ako sa tanan. Wa pa siya nagsugod. Wa pa siya nagsugod igsuon tungod sa kabalaka nalugi na yung negosyo. Wa pa naablihan, nalugi na. So inana. So first part pa lang ani, ayaw kamo kabalaka. Kaya usahay atong kinahanglan sultihan to atong kaugalingon ni ini, ayaw kabalaka. According to the word of God, ayaw kabalaka. And ang term nga gigamit diri sa word nga kabalaka mga igsuon is kanisiya. If you look at the Greek translation or original word nga gamit ni ini is this. Ako na i-try og pronounce og tarong. I try my best. So if na ay mga Greek experts diya, forgive me. Pero inanin siya pag-pronounce. No? Mirimte. Right? Mirimte. Ang bot pasabot is the word has a connotation of meditating upon. Unsa man ang meditating upon? In short, mura bitaw og ang imong kabalaka tungod sa imong kabalaka, murag imong gi-meditate ang imong kabalaka. Na mga times and I hope nga di lang siya ingon nga random nga mag-meditate ta sa word ni Lord. Magbasa tag Bible and then after ta magbasa, mag-pray ta and then after ta mag-pray, we meditate in the word. Atong tagaan og time nga manglihok ang Holy Spirit sa ato pinaagi sa atong gibasa nga word. And kani siya opposite lang. Ang gi-meditate niya is dili ang word ni Lord, dili ang iyahang devotional. Ang gi-meditate is ang kabalaka. Murag everyday na niya ginahuna, every minute, every part sa season si ang life, grabe na yun ang kabalaka. Inani nga word. It has a connotation of meditating upon.
So how do we do this? First, para makadawat tas kalinaw, kinahanglan makabaluta kung unsa nang kalinaw. Kinahanglan makabaluta kung what it truly means nga naatay kalinaw. Number one, let's look at, okay, the character of peace. Sa man the character of peace, number one is inner calm or equilibrium, na kalmado og balanse. And we're gonna look at Philippians chapter 4, verse 11 to 12. Ingon pa din na, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong manggikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Na sinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway, nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog, ug sa kagutom, ug sa kahamugaway, ug sa kawadon. Ingon pa diri mga igsoon, if you look at this, Paul is saying that kumbaga na siya inner calm, kalmado siya, na siya equilibrium, balance siya. And he learned, ingon pa niya, nga naana siya pagkatagbaw sa bisan unsay ania kaniya, or anaa kaniya. Bisan unsay situation, naa siya, kalmado siya kanunay. Bisan unsa ang maabot nga circumstance ang kinabuhi, balance-minded siya always, right? He learned these things. To be content in every situation. Di lang ingon nga kontento siya kay tungod kay hamugaway, or naa siya peace or peace of mind tungod kay kuan magud pastor, sapian magud to siya. Kuan magud pastor kay kesyo inani, right? Kit sa ato mga igsuon, it means nga bisan unsa pay mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi, if we have peace, we are calm, we are balanced. We are not panicking, di taga panic. Mas sulay ka na mga igsuon sa time sa pandemic, di ba, nato gitawag nila nga kining katong grabe na ang pagsirado sa mga grocery store, lisod na ang makagawas, lisod na ang mamalit, right? Limitado na imong pwede mapalit. So naay mga tao nga gitawag nila nagpanic, right? Napoy mga tao gitawag natog nagpanic buying. Right? Naay nagpanic buying. Oh, ang uban nagpanic buying. Ang uban wa maikabay, nagpanic ra. So may nakita mo din Ingon pa ni Paul, no matter the situation, dili ko magpanic. Which means, kung naay mga pagsulay, kung naay mga butang nga moabot sa akong kinabuhi nga unexpected, balanse ka magunahuna, I am calm because I have peace. Nga dili lang ingon nga peace nga gikan sa ako ang kabtangan, dili peace nga gikan sa akong relationships, but peace that comes from God, and we call that Christian peace. And let's look at sa situation ni Paul while he is writing this letter. Sa tong time karon maingon manguta nga ay nalain jud ko, or di ko ganahan sa akong situation pastor tugod kay ako ang boss in ani, ako mga workmates in ani unfair kaayo, or sa ako ang mga transactions nako in ani. So let's look at the sa time ni Paul, unsa iyang situation while he is writing this letter. And we can see that sa time ni Paul, in his time, Paul was writing this letter inside prison. Gipreso siya. And at the time, he is tortured. Grabe iyang mga pagsulay. Pero ingon pa niya, nakat-on na kuno siya nga sa pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. And I love this. In every situation, si Paul in the middle or sa sulod man or sa gawas man sa prisuhan, ingon pa niya, nakat-on ako. Si Paul sa sulod man or sa gawas man sa prisuhan, ingon pa niya, nakat-on ako. Nga na ako'y inner peace because of the peace of God. Nakat-on ako, di na ako magpanik, di na ako mag-worry, di na ako mabalaka. Kaya nga naman, I know that I have God's peace. And si Paul, bisan pag in the middle of, kumbaga, duol na sa kamatayon niyang kinabuhi, makaingon paghihapon siya nga, ayaw ka balaka.
kung kita tingali to sa atong situation karon mga igsuon, unsa kay ato ang buhaton, especially kung for example wrongly accused ta, na priso ta unya dili nato kumbaga dili fair ang trial na priso ta. So usually what we'll do is that we ask help, and then ingon ta nga kuan mauni tabangi ko ninyo, unsay magpanik ta, masuko ta. But Paul is different. Ingon pa din ha, he is strong, he has peace. And kung imo tan-awon ni siya mga igsuon, he is strong not because he is born nga strong. Di siya ingon kay nataw siya nga kusgan, muna nga kusgan siya. Na may moingon nga ay kato siya pastor kuan maguto siya god kining kusgan maguto siya, mauna nga kining naiusahay nga kuan pastor ba kining makunay mga pagsulay mabut siya hadi kaya ra kay niya kay kusgan maguto siya. But no, actually Paul is saying you can learn these things. Pwede nimo ni makatunan, pwede nimo ni maangkon kining gitawag nato nga kalinaw. And yan ang gitubag. Unsao man nato na, ahaman gikan ang iyang kusog, ahaman gikan iyang gisaligan, ngano na si kalinaw. Filipos chapter 4 verse 13. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. And I love this. Ingon pa niya, ang kalig-on do niya, ang iyang strength, ang iyang peace, nga makasagubang sa bisan unsang mga pagsulay sa kinabuhi. Bisag unsang ihapak sa kalibutan sa iyaha, kaya kay na niya. Kay dili tungod kay kusgan siya, inborn. No, kaya kay na niya tungod sa power sa gahom nga gihatag kaniya pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. So klaro kaayo. Naa siya'y peace, naa siya'y kalinaw sa iyang pangunahunang kasing-kasing tungod kang Jesus Christ. Because of this, because of the presence of the Holy Spirit in his life. Number 2, kining gitawag na tong character sa peace. Number 2 is that I am protected by the peace of God. Giprotektahan, giproteksyonan ako sa kalinaw sa Ginoo. Giproteksyonan daw kuno ta igsoon. Ingon pa diya sa Filipos chapter 4 verse 7. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Take note of my kinibitong gipang highlight nga words. Ingon pa din ha atong i-breakdown na isa-isahon na to. Ang kalinaw sa Dios. So dili kalinaw nga inborn, dili kalinaw nga gikan sa iyahang kusog, dili kalinaw nga gikan sa iyahang pagkasiya, no? Kundi dili gikan sa Ginoo. Kalinaw nga dili matugkad sa tawo, dili masabtan, dili ma-explain, mo nang moingon ta nga ngano man to siya nga nasi kalinaw nga grabe man kay ang iyang pagsulay nga giagian. Pero kalinaw dito di ay nga gikan sa Dios. Manalipod sa inyong kasing-kasing. Ang kalinaw sa Dios manalipod sa inyong kasing-kasing og huna-huna. Manalipod. Unsa man nga term nga manalipod, pastor? In English, if you look at that in English, ingon pa diha mga igsuon, the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds. Ang kalinaw sa Ginoo nga dili masabtan sa kalibutan, no? Will guard. And I love this word. Guard means it's a military term. Guard means nga naay protection, naay kumbaga giprotektahan ta, no? Nga di ta matablan og dali-dali sa mga pagsulay sa kalibutan. That is why as kita nga mga Kristohanon, kita nga nagsalig kang Jesus, kita nga naminaw, kita nga namalandong siyang pulong. Ang Dios ani ka nato nakig-uban og ang iyahang kalinaw na protection kanato. He's protecting our minds and our hearts. Pinaproteksyonan si Ginoo. Mura ginani ba? Mura bitaw og kining na ay group of soldiers. Like for example, na usa ka tawo nga gusto nga mo extreme na niya na ay gusto mo patay sa imuha. And then moingon ang katong usa ka platoon sa nga sundalo, moingon siya nga, "Sir, ma'am, ay mo kabalaka karong gabi gwardyahan na mo ang imong tibuok panimalay. Tuyukan na mo
nga wa gyud pamaagi nga makasulod siya nga di mi makabantay. Gwardiyahan na mo ang tibuok panimalay nimo. Paminaw nimo igsuon kung naay mo gwardya sa gawas imong panimalay, kumusta ka imong tulog? Ha? Katong time nga nakabalo ka nga naay gustong mo patay sa imuha, naay gustong mo manakit sa imuha, bas hindi ka makatulog adto. No, maghunahuna na mo ka nga alaw, saon na lang ni. Naay gustong manakit sa ko, naay gustong mo patay sa ko. Di ka makatulog-tulog kay prementi ka magsigiling-gilingi, no? Makuyawan ka. Pero at the time nga niingon ng mga sundalo nga proteksyonan na mo imong balay, gwardyahan na mo imong panimalay, makatulog na kapag ayo. Kaya nga naman, gwardyado naman ka. Pwede na ka nga pwede na ka nga kining kumbaga, pwede na ka nga makaingon nga I can go to sleep nga peaceful because I am protected. Somebody somebody is guarding my house, or in short, guarding me. So inani mga igsuon, murag kunog na army nga nagprotekta sa imuha, but this army is the army of God, and the peace of God magprotection sa ato nga dili ta dali masakitan, dili ta dali mabikil, dili ta dali mo gitawag nga atakihon og anxiety attack. Right? Kay sa mga kuan, mga social, tawag na nila og mga anxiety attack. Unsa ta siya? Gi anxiety attack. Pero sa amoa kay kuan na may tawag sa mga ginervyos, no? Ano mo to siya? Ano mo tong na murag hapit mo to siya na kuyapan, ginervyos, na sobra ag kape. May nahitabo. Right? So, now, sa kalibutan, especially the world teaches us na kumuhatag taog kining kumuhatag taog advice usually in ani, no? Nga ayon na hunahuna kana imong gihunahuna ay na undangin na imong hunahuna nimo, kana imong gihunahuna nga negative ay na hunahuna. Usually na mo hatag advice, diba? Kung naay tawo nga nabalaka pag-ayo, naay tawo nga anxiety attack, ang atong iingon ayon na hunahuna ang imong gihunahuna. Kaya nga naman, mas mabasin unya og masubra ka gunahuna, nervyos ang labas nimo. So karon, according to the Bible, it's different. It is not the absence of negative thoughts, but the presence of God Himself in our life that will give us peace. Di lang tataman sa moingon nga ay na hunahuna, kundili kinahanglan para naatay truly maka-receive ta og peace, kinahanglan nga naa ang presensya sa Ginoo sa kinabuhi. Kay bisag kung saon pa nato hunahuna nga ako na ning tangtangon ang negative thoughts, ako hunahuna, ako na ning kwalaon ang mga butang dinhi, pero wala ang presence ni Lord sa imuha, perminti jud kang atakihon sa imong anxiety. Perminti jud kang mabalak ka, perminti jud kang nga murag naagi muraog pagduha-duha, kabalaka kay nganuman. Wala man ang presence ni Lord. Right? So, peace is not the absence of negative thoughts. Ang kalinaw, dili tungod kay wala na ng mga negative thoughts na kay kalinaw. No. Peace is not the absence of negative thoughts, but the presence of God Himself in our life that will give us peace. Klaro? Ha? Now, ang ako ang makuan ani mga igsuon is that usually kung ingon magud ta nga ay na hunahuna naay tendency, di man puti ngalitanan, pero naay tendency nga di na to atubangon ang problema. Naay tendency nga we live in denial. Naay tendency nga di na to atubangon ang reality sa situation. Naay tendency nga di na to atubangon nga ay serious na ni siya, pero iniingon man ni siya sa ako ang ay na ni hunahuna, so ako di na ako i-mind, di na ako ni i-mind ni nga situation, bahala na sila. Naay tendency na. So, Christian peace is different. Ang Christian peace is this: bisan pag inani ang situation nimo, tungod kay naa ang presence ni Lord sa imong kinabuhi, ma-overcome nimo na ang mga pagsulay. Like for example, mo ni pagsulay, mo ni ang pagsulay. Unya naa ka dinhi. Pag abot nimo diha sa pagsulay, pag igong gyud nimo diha sa pagsulay, ingon pa din ha nga usually ang kalibutan maingon ay na ang pagsulay. Sagdiin na din ha. Kanang negative thoughts nimo ay sagdiin na. Pero Christian peace is different. Yes, naani nga pagsulay, yes, naani nga babag, yes, naani nga mga kabalaka. Pero by the power of the Spirit,
by the power of the presence of God, ma-overcome na ko ni, na ay breakthrough mahitabo, mabungkag ni siya, or ma-overcome na ko ni, maambakan ko ni, no? Kani madaog na ko ni nga pagsulay because of the presence of God. As akong experience ani mga igsuon is that akong isa sa pinaka kuan bitaw nga testimony sa inyo ha is that malapas na pud nga isa akong tudlo ang mga igsuon nako nga nato nga mga Christians nga ako ang nibalik dato diha sa kining gitawag nato lubnganan. And usually ang mahitabo man gud pag especially sa tong loved ones nga mamahulay og kalit, naatay tendency nga syempre maguol gyud ta, di man gyud ingon, di man na malikayan, maguol gyud ta, maguol ta, mingawon ta, kay gimahal gud nato. If we truly love someone, pag mawala na sa kalibutan, maguol gyud ta, tinuod gyud na. And pero tungod ani nga panghitabo, usahay mawad ang tag peace. And as Christians, kita nga mga Kristohanon, kita nga nagtawag ni Jesus as Lord and Savior, kinahanglan nga makita nato beyond that, mas labaw pa ni ana. Right? Tungod kay na ang presence ni Lord, bisan pa man sa mga butang nga kining kalit nga nahitabo, sudden death of a loved ones, we can overcome, we can have breakthrough. Taliwala sa kalit nga pagkawala sa tong loved ones, we can have peace. Why? Sama sa Paul, ingon pa ni Paul nga gikulata ko, na shipwreck na ko, gibato ko, mga tao gustong mopatay nako, na mga times nga gipriso ko, nga wa ko kabalo nga nung gipriso ko because I'm just declaring the word of God. Ginatry ko assassinate, inana nga mga pagsulay, no? Pero ingon pa ni Paul, I have found a way to be at peace at all times. Nakakita ko, nakatunan nako kung unsaon di ay nga natay kalinaw at all times. And he is saying nga pwede po kang inana. Pwede po nimong makuha ang iyahang mindset, ang iyahang heart, pwede po nimong makuha because it's all in the Bible. And because of the presence of God, naka-overcome siya sa mga situations. So moto, the peace of God, nga atong gisgutan karon, two things. Inner calm and equilibrium. Kini gitawag nato og kalmado og balanse nga pangunahuna. Ikaduha is the protection of peace from God himself. Ginaproteksyonan ta sa Ginoo sa ato ang kalinaw nga ato madawatan diri sa ato ang kinabuhi. The disciplines of getting peace. Muna ikaduha. Three things. Thinking, thanking, and loving. Sa to? Thinking, thanking, and loving. Kinahanglan ma-practice ta nga disciplines sa atong kinabuhi para naatay Christian peace or inner peace sa ato ang life. Sa Bisaya pa mga igsoon, thinking is ang atong panghunahuna. Ikaduha is thanking, pagpasalamat. And number 3 is ang loving or ang paghigugma. Let's start in verse 8. Let's go to our first subtopic, thinking, or ang atong pangunahuna. Philippians chapter 4 verse 8. So katapusan mga igsoon, puna ang inyong hunahuna. Di ala sa takotob. Puna ang inyong hunahuna. Ganahan kay ko ani nga first part pa lang niingon siya puna. Meaning dapat ang sulod si mong hunahuna dili mga butang nga kining gitawag nato makadaot, dili mga butang nga makasamot sa imong kabalaka, ha? And it is a choice. Yes, natay choice to fill our mind. Gisulti na niya, unsa may ato ipunuan niya hunahuna, pastor? Unsa man ni iyang gisulti, unsa man ni? Puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo og angayan or angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom og halangdon. Ha? Ingon pa ni dinhi, punon daw nato aning mga butang nga ang ato ang mga panghuna-huna. And I love this. Sa mga butang, unsa ipuno nato sa mga butang ani? Maayo og angayng daygon, sa mga butang nga matuod,
Ligdong, matarong putli, matahom og halangdon. And ako ning i-translate into English para mas masabtan nato kay usahay tungod sa kalalom sa Bisaya, medyo lalom ra kaayo. I want to simplify this para masabtan nato ni. Ingon pa niya diha sa Philippians chapter 4 verse 8, think about these things. Finally, brothers, whatever think about these things, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about those things. Atong tan-awon ang kaning first three lang, no? Kay wala tay time para sa tanan. First three lang, okay? Think about these things. Una, true, honorable, and just. Or sa other translations, right. True is tinuod, honorable is of course honorable. Sa Bisaya nga translation is matuod, ligdong, no? And just or right or sakto. Kani siya igsoon kung tan-awon gud nimo ni siya. Kung tan-awon gud nimo ni siya kung unsay di context ani niya nga verse or verses, makit-an nato dinhi nga gisulat ni Paul in the context of thinking about the doctrines. Unsa man yung mga doctrines sa mga teachings nato sa Bible? Like for example, pastor, like gitawag nato grace through faith, no? Salvation, the plan of God. Unsa palain, the Holy Spirit, Jesus Christ, sin. Kana dapat na hunahunaon ta na. Puno na tong hunahuna nato sa mga butang nga ginatudlo sa Bible. Ingon pa ni Paul, you want peace? Gusto kag kalinaw? Gusto ka nga naakay kalinaw sa imong kaugalingon? Ingon pa ni panghunahuna o mga butang nga ginatudlo sa Biblia. Think of what you know of the doctrines of the Bible. Kabalo man tayo nga sa doctrines of the Bible, di ba? That God, from the very beginning, created a perfect world. Perfect unta dito sa Garden of Eden. No, libre pagkaon, walay malisya, walay kaguol, walay paghilak, walay kasuko, walay kasubo, wala na tanan, perfect world. But tungod kini sulod ang sala through sin, si Adan ug si Iba na gipagawas sa Garden of Eden. And God worked in their life and naiplano si Lord ngayon ani kadugayan nakita nila nga sa Old Testament dili man effective kaayo, so niingon siya na ako'y mas greater plan pa to save not just my people, not just ang mga Hudiyo kundi at tibuok kalibutan. Ingon pa ang God the Father, I will send my only son Jesus Christ diha kaninyo so that through him everyone will be justified. And pinaagi adto niabot si Jesus pakamatay sa cross for our life, for our sin. And karon we are justified and we are now empowered by the Holy Spirit to walk diha atubangan sa Ginoo. And if imo ning tan-awon mga igsuon, ang kalibutan again once they give an advice, lahi ilang ihatag. Ingon sila kung gusto kag kalinaw, simple ra. Ang sibuhaton nimo, dapat mag-relax ka. Right? Or dapat na akay gitawag nga relaxation technique. Or dapat na kay gitawag nga work-life balance. Balansi dapat imong work, imong life, imong work life, imong personal life, balansi na siya dapat. Or dapat na kay rest and vacation or restication. Rest and vacation dapat every once a year, magkuan mo, dapat na kay vacation para na kay kalinaw. And all those things are good. I'm not saying sayop to siya. Okay man na siya. Pero if you truly want to receive the Christian peace, that whatever happens in our life, naagihapon tay kalinaw, ingon pa niya, don't stop there. Kinahanglan, you must be thinking of what the promises of the Bible are, kung unsay ginasulti sa Biblia, and what we believe in the Bible. Right? Muna siya. And, ingon pa ni Charles Darwin. You know Charles Darwin, right? Charles Darwin is an English naturalist. Na-develop niya ang theory of Darwinism. In short, sa evolution, theory of evolution. Nga kita daw, gikan daw ta sa evolution. Nga, gikan ta sa unggoy. No? So,
na uban taon mo tuuan na napoy uban nga dili, and I hope nga dili ta inana no. uh, I hope nga di lang ta mutuo nga gikan lang ta sa random things nga wa gyud nagbuhat sa tua, random nga wala gyud Ginoo nga nagbuhat sa tua, random lang nahitabo mo nang ni-evolve ta into us karon mo nang nahimo tang tao, random ra na siya according to him. And nasa statement, and I quote, ingon pa niya, "A man who has no assured and ever-present belief in the existence of a personal God or of a future existence with retribution and reward can have for his rule of life, as far as I can see, only to follow those impulses and instincts which are the strongest or which seem to him the best ones." So may pasabot na ini pastor. Ingon pa ni Charles Darwin. Ingon pa niya, kung ang usa ka tawo, ingon pa niya, di siya motuo og Ginoo. In short, he is an atheist. Di siya motuo og Ginoo, di siya tuuhan nga deity nga mga kabuhat siya ha. And pag mamatay ka sa kalibutan, mamatay na jud ka, wa na kay adtuan after dinhi, no? A future existence with retribution and reward. Kung wala kay pag mamatay ang tao, mamatay na gyud na siya, mao na gyud na end siyang life. Ingon pa niya, ang iyang ma-apply sa iyang kinabuhi as a rule, according to him, ingon pa niya, pwede niyang i-follow ang iyahang mga impulses. Unsa man yung mga impulses? Impulse talks about emotion. For example, kung ang usa ka tawo dili mo tuo Ginoo, then there is no right and wrong. Sakto? Well, wa mo ko gatuo Ginoo, so you can't say to me nga sayop ang akong gibuhat. Wa mo ko gatuo Ginoo, so di ko nimo pwede ignan nga sayop man to. Ano sayop man to nga for me, sakto mo to akong gibuhat. Don't talk to me about morality because we have no standard of morality. Kini mo ko Ginoo, wa mo ko gituuhan nga Ginoo. So in short, there's no purpose in life. Wala kay purpose, walay no need nga naa kay moral compass. I can live today as a good person and tomorrow I can wake up and pwede ko magbuhat og krimen. Ano man? There's no moral compass. I can do whatever I want. I can act on my impulses. Unsa man ang impulse? Like for example, niadto ka sa mall and then naa kay dala nga kwarta. And then imong plano, wa jud kay imong plano di jud ka mo palit, imong plano lang magtanaw-tanaw. Then pagabot nimo didto, nakapalit ka kay nakagiganahan. Nakit-ani mo giganahan ka, nakapalit ka. So, meaning you're acting on your impulse. You're acting on selfish impulse. Uy, bisag di na ko ni need kini nga butang because I am here, I will act on impulse, I will buy this. Bisag di na ko need because I'm acting on my impulse. I'm acting on my feelings alone. On my feelings. And if inani mo pangunahuna, ang kamatayon, it can either be bad or good. Depending sa imong view. Ang uban ingon, mamatay ko, okay lang. Apo iban, mamatay ko, luoy kay ko. Once you die forever. Tama? Pag umatay ka, patay na ka forever. And there is no need, again, ako ning i-express nga iduot gyud ang word nga need. Di man sa giingon kay kung wa kay Ginoo, salbahis na ka automatic. Pero walay need nga mahimo kang morally correct. Walay need nga maingon ka nga kinahanglan magkinabuhi kong matarong kay inani. No, there's no need. Why? You don't believe in the Bible, you don't believe in God, you don't believe in reward and punishment, you don't believe in gitawag nato igsuon nga salvation through faith, you don't believe in grace, you don't believe in forgiveness, then there's no need for you to be morally correct at all times. You can act whatever you want because you're acting on your impulse. Muna giingon ni Charles Darwin dinhi. And yes, you will have peace na kay kalinaw tingali. Kaya nga naman, makabuot ko sa kung gustong buhaton na kay kalinaw tingali. Pero I call that stupid peace. Sorry for the word. Stupid peace. Why? Na ato'y kanang poem nga ako nabasahan. Ingon pa diha, ho, 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 to the bottle I go to heal my heart and drown my woe. Ingon pa niya, usually mo may kakahitabo, no? Na ako'y problema, Brad. Kung sa'yo kong buhaton, ang imong kaistorya pod, wapog kaila matingali ni Lord or sa bakay na hitabo nga basin tingali, but most probably wa kaila ni Lord,
Niingon nga nakay problema brad, o sige iinom ta na. Kaya naman, para naatay kalinaw. For them, kalinaw. Pero for me, again, forgive the word, it's stupid peace. Why? Manong niingon makuha na? Why? Because you're covering your sorrow. Imong gitabunan ang imuhang grief, gitabunan nimo imong kasakit. Pinaagi ni aning mga butanga. Ilimnon, bisyo, and everything. Imong gitabunan na siya. You don't want to face the reality nga mo ni ang mga panghitabo. So you're covering it up. Yes, you might have peace for a couple of moments. Yes, na makadawat kag kalinaw, gamay, tingali for a couple of moments, pero later on makaigong ka nga mubalik ra gihapon because you're not facing the reality of your situation. And Christian peace is different. Christian peace is actually about thinking the Christian truths. Kung gusto tag natay kalinaw nga totally kalinaw, kinahanglan ato bangon na to ato ang mga situation head on, and we will say, Lord, kabalo ko Lord, nga bisan pa man ani mga taliwala ni mga pagsulay, because of your promises in the Bible, I am aware of the promises in the Bible. I stand on the beliefs of the Bible. I can live in absolute peace because of that. Manigiingon din another, thinking. So, importante ang thinking, ha? Thinking. Kaduha, thanking, pagpasalamat. Philippians chapter 4 verse 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Manigiingon din Philippians chapter 4 verse 6. Ayaw kamo kabalaka. Ganiha ato nigi breakdown sa bisan unsa. Kani gi-highlight nako. Pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat. Now, kung sabton ta ni siya, if you use logic here, murag contradiction man ni pastor. Ngano man? Di ba ningon din pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. So nangayo ka. Uban ang pagpasalamat. Ngano mang uban ako ang pagpasalamat? Dili ba usually ang mahitabo is this, mangayo ta, and then paghatagan ta, aya pa ta magpasalamat. So, if tan-awon ta ni siya in the eyes of man, sa panglantaw pangunahuna sa kalibutan, unya na ako magpasalamat sa imuha kung naana. So inani, Lord, mangayo ko sa imuha og inani. I want this, Lord, gusto na ko ni, kinahanglan na ko ni. I pray unto you, I ask of you, Father, and then pag abot sa tubag sa Ginoo, ni yes si Lord, gi-accomplish na imong prayer, yang gi-answer imong prayer, ay na rin ka mo ingon og, thank you Lord, because of this, nadawatan ako, nga imong gihatag. Now, dili ni mao ang giingon ni Paul dinhi. Ingon pa si Paul, pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat. Uban ang pagpasalamat. Ano man na, pastor? So, the Bible is actually teaching us, thank Him as you make the request. Pasalamati ang Diyos samtang nangayo pa ka. Sorry for the typo. Nangayo pa ka. Pasalamatan daw na to ang Ginoo samtang nangayo pa ka. Di pastor ingon nga unya na ko mag thank you pag maka-receive nako. No. Paul says, you will never be content if you give thanks after you received the answer. Yung pa ni Paul, di ka makontento sa imong kinabuhi. Kung aya pa ka mag-thank you, kung tubago na ka ni Lord. Managi ko din Now, unsa may pasabot din ni Paul? Ha? Si Paul na sinasabtan nga kinahanglan nato usabton. Paul is saying that ang atong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo. And ingon pa niya, samtang nangayo ta sa ato ang prayer request, pwede na ta magpasalamat sa Ginoo diretso. Kay nganuman ang atong kinabuhi naa man sa kamot sa Ginoo. And whatever ang answer ni Lord, yes man na, no man na, or wait. Again, yes man na, no man na, or wait. Whatever ang answer ni Lord,
we will give thanks. Kay nganuman, Roma chapter 8 verse 28, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Whatever ang answer ni Lord, nasayod kita nga naay dako nga purpose si Lord ni ana. Nasayod ta nga naay mas greater purpose si Lord ni ana. That is why we can give thanks to God. Bisan pag wala pa diha ang answer, kay nasayod tang whatever ang answer ni Lord, para gihapon sa ato ang kaayuhan ng tanan. Whatever ang answer ni Lord, yes, no, wait, kana we can give thanks in advance because kabaluta that naay dako nga plano, dako nga kadaugan for our own good gihapon ang kana. Kaya nga naman gihigugma man ta sa Ginoo. Tinawag man ta sa Ginoo. We are called by God. And if you think nga maingon ka na may mga tao maingon nga ako pastor, wa may nag-invite sa ako sa simbahan, wala may nag kuan sa ako pastor, o may nagdasig sa ako nga mosimba. Ako raman ni. Well, actually, according to the Bible, that is anti-biblical. Si Jesus made the first step. He made the first step towards you. Siya ang niduol, siya nang itag pamaagi nga he made the first step nga ma-reach out ka. So di ta angay mo ingon nga ako raman ni pastor, o may nagbuot sa ako nga mosimba ko. No. He made the first step 2,000 years ago. Jesus died for you. And that is one of the greatest example nga makapasalamat ta samtang nangayo ta. Ngano man, like for example, Jesus died on the cross. Ang mga apostles at that time, o mga disciples, si Jesus, the time nga namatay siya sa cross, wa pa siya nabanhaw, first day, second day, third day, ang gibuhat sa mga apostles at disciples, namalik sila sa ilahang mga trabaho sa una. Namalik sila, no, katong mga fishermen, ibalik pagka fishermen, namalik sila because sila una-una patay na si Jesus. Wa nagyoy maayo nga butang ang pwede nga mahitabo ni ini kay kanuman patay naman si Jesus. Maayo unta kayto siya nga tao, maayo unta kayto siya pero gipatay. So wala na reason nga magpadayon mi kay kanuman patay naman. Muna ilang una-una, they were thinking that first day, second day, on the third day, Jesus nabanhaw pag-usap. He was resurrected. Nabanhaw pag-usap. And then, na-realize nila nga, bisan pa di ay, ang mga butang nga hunahunao na to, kung atong mahunahunaan sa to ang hunahuna nga kalibutanon, nga dautan man to, or kumbaga, kato siya, di mo tato angayan nga mahimo nga madaugon, mahimong testimony. Di mo tato mahimo nga testimony. Pero nga nung nahitabo man to, na ay mas greater purpose si Lord. That is why, ingon pa din ni, I love this phrase, ingon pa, what the enemy meant for evil, God can turn to good. I love it. Nindot kay na siya. Ngano man, ang kaaway, giplano niya nga madaot ka. Giplano niya, gusto gud siya nga mawala ka des pasensya sa Ginoo. Gusto gud siya nga magluya ka, gusto gud siya nga muundang ka pagpagalagad. Muna gusto siya kaaway, muna gusto siya yawa. Pero niingon pa dinhi, ang yawa ga plano nga dauton ka. Pero ang Ginoo nagplano pod kung unsaon ka pag-restore. Ang Ginoo nagplano pod kung unsaon ka pagdasig. Ang Ginoo nagplano pod kung unsaon ka para i-motivate nga mas mudako pa imong pagtuo, mas mo-grow pa ka, mas grabe pa ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, mas grabe pa ang flow sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. That is why we can have peace. Kay bisan pag unsa ihapak sa yawa, unsa ihapak sa kalibutan, unsa pay pagsulay, kabaluta nga whatever happens in our life, sa katapusan, ang planos Ginoo gyapon ang madaog. Ang planos Ginoo gyapon ang matuman. Ang planos Ginoo gyapon. Kay ngano man gihigugma man tas Ginoo, gitawag man tas Ginoo, iya man tang mga anak. So meaning, ang iyaha gyapon kabubuton ang matuman ang madaog. So whatever happens, good man na or bad man na usahay, makaingon tag thank you Lord. Kay ngano man, kabalo ko, yes, kaning situation karon medyo shaky, kaning situation karon na ay mga pagsulay, pero kabalo ko in the long run it is for my good. Para gihapon is ako ang kaugalingong kaayuhan. You have a great purpose. Maybe you're teaching me something. Maybe na ay character nako ang gusto nimong usbon, and through this trial, through this pain, pwede ko. And one of the greatest examples of this is Joseph, right? Si Joseph, sa bata pa siya,
ang papa favorite kay siya, and then suya ay mga igsuon gibaligya siya ito slavery, pero tungod adto nakat-on siya to be humble, to depend on God, and daghan siyang naluwas nga mga tao tungod kay pinaagi kaniya nakalingkawas sila sa famine. So in a sense, pinaagi sa pagsulay, it turns out for his good. Yes, ga plano ang yawa. Yes, ang yawa ga hulat nga magluyata, pero ang Ginoo ga plano pod. And ultimately for our good. And lastly, sa tulo ka butang disciplines nga ato i-practice, thinking, thanking, and lastly is loving paghigugma. Philippians chapter 4 verse 8. Sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong unahuna sa mga butang nga maayo ug angayang daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ang first three parts ani mga igsuon, it talks about thinking, no? Maayo ug angayang daygon, sa ato mga sa mga butang nga matuod, no? Muna giingon dinhi. Now, sa next part, the rest, it talks about attraction. And attraction talks about love. It is not enough to think of the right thing. It is also important to love the right thing. Di lang kuno taman ta sa bagunahuna nga sakto man to. Kinahanglan higugmaon na to ang mga butang nga mga matarong. And inani may mahitabo mga igsuon. Sa old times, bisan pas mga karaan hangtod karon, usually inani ang ihatag nga advice sa mga philosophers, mga thinkers, ang mga mystics sa old times up until now. Ingon pa nila, in order for you to receive inner peace or naikalinaw sa imong kinabuhi, firstly is you don't love your family too much. Kaya nga naman, that is not in your control. Di mo na kontrolado imong pamilya. Imong asawa, imong anak, di mo na kontrolado. That is why if naay mahitabo nga bati or naay mahitabo nga dautan or naay mga butang nga goes wrong regarding that area of your life, then you will lose the peace nga naa sa imuha. Ingon pa niya, ikaduha, don't love the world, no? Kay ang kalinaw sa kalibutan pwede mawala og pinakalit, naay paggira, naay mga conflicts, and it's not a part of your control. So ay nahigugma. Ikatulo, don't love success. Muna ginasulti sa mga philosophers and thinkers. Don't love success because success is not guaranteed. And dili na assured nga mahimo kang successful in your lifetime. So ingon pa nila. Ilang answer is, in order for you to receive inner peace or peace, kinahanglan ang imuhang higugmaon katulad yung kontrolado nimo. So what they usually say is this, ang imong higugmaon, ang imong kaugalingon ra. Kaya nga naman, you are in control of yourself. You are in control of your body. You are in control of your heart. You are in control of your mind. So, ingon pa nila, ayun na ato mga butang nga di mo kontrolado. You need to think about yourself alone in order for you to have inner peace. Whatever happens to the world, whatever happens to your relationships, whatever happens sa mga butang nga maabot ka nimo, you're thinking only about yourself, then you can have peace. Right? Muna yung una-una. Pero according to the Bible, it's different. Totally different. Again, the Bible is most of the time, if not all the time, opposite sa ginatudlo sa kalibutan. Opposite. Jeremiah chapter 17 verse 9. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tawo, walay mulabaw niini ka malimbungan, og labihan kini kadautan. The philosophers, the thinkers, the mystics, ingon pa nila kinahanglan daw nato nga higugmaon lang atong kaugalingon, think about ourselves, para daw kuno nata inner peace. Pero ingon pa diri sa atong gibasa nga verse karon, ang kasing-kasing sa tao limbungan o puno sa kadautan. Nganong higugmao man nato ang puno sa kadautan? Usahay gina-deceive sa atong heart. Usahay na. Ingon po sila nga higugmaay mong lawas kay imuha man na kontrolado man nimo. Sige, Matthew chapter 26 verse 41. Pagtukaw ka mo og pagampo aron dili ka mo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Again, this is very frail. Our body is very frail. Grabe gyud, no? Luya kayo ang ato ang lawas. And sometimes we want to do the spiritual work, the spiritual works ni Lord sa kingdom, pero luya atong lawas. And ingon pa ni Saint Augustine, let me end with this. Ingon pa ni Saint Augustine, incomprehensible and immutable is the love of God. And gusto na ko ning i-emphasize because I love this. Ingon pa sa mga mystics, philosophers, mga thinkers,
imong higugmaon, imong kaugalingon lang para naka inner peace. Pero ingon pa ni St. Augustine, na-miss gyud ninyo ang point. Ayaw higugmaa ang mga butang nga pwedeng mapildi, pwedeng mawala, pwedeng mabungkag, pwedeng ma-erase. Ang higugmaon lang nato para natay truly maka-receive ta og inner peace, mga butang nga incomprehensible, immutable, dili mawala, whatever time nga mo nga pila ka decades ang moabot karon, sa unang panahon hangtod karon dili gakawala. Unsa man ang mga butang nga? The love of God. God himself is incomprehensible, immutable. Di na mawala. Ang Ginoo dili mausab. The same yesterday, today, and tomorrow. And forever. Dili mausab. So, don't focus on yourself. Focus on God in order for you to receive inner peace. So, let us depend our peace in Jesus Christ. Again, recap. Sa ato nakatunan karon, peace. Christians, we are called to live peace as peacemakers. Right? And two things. Character of peace is gitawag nato ng mga igsuon og inner calm and equilibrium, and we are protected by the peace of God. And the disciplines that we must follow para ma-receive nato and i-practice tong life, ang mga disiplina is thinking, thanking, and loving. Pagunahuna, pagpasalamat ug pagkigugma. So, I hope and pray nga naatay nakuha ni ini nga lesson mga igsuon, and I hope and pray that we will ma-continue ta ni siya every week para bisan pa man og usahay we miss out sa church or usahay makaalimot ta sa giwali ni pastor or gi-share ni pastor, or usahay natay ma-miss out nga mga verses nga gusto ta natong isulat pero wa na ko na catch up kay paspas kaayo. Hopefully by through this ministry, this online ministry, mapadayon mapatubo ang ato ang faith bisan pa man og dili sulod sa simbahan sa gawas na, no, during this week. And I hope and pray nga ato makuha ang leksyon ug ma-apply sa tong kinabuhi. And let us pray. Lord Jesus, we thank you for this word, that this word may be able to minister into each and every heart nga maminaw ni ini nga video, matanaw ni nga video, Lord, and teach us, O God, bisan pa man Ginoo, sa mga words ka akong gi-share, gi-declare karon, ikaw ang magagamit ni ini para mahimog kadaugan sa mga tao, Ginoo, mga igsuon, imong mga kanakan nga maminaw ni ini. Use this word in order for us to grow our faith and to live a righteous, holy life, and to live in a peaceful life, full of your peace. Salamat kayo, Ginoo, sa tanan. Among ibalik diya kanimo. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless mga igsoon. God bless.